Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Walang may edad na babae sa pamilya. Ang kanilang ina, tiyahin, kapatid na babae ay nagkakamatayan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakatira ang mag-anak sa patag sa bayan ng San Rafael sa Katagalugan. At puro sila magsasaka maliban kay Isong na isang pulis. Itong si Isong ay nakapag-asawa ng gurong si Jennifer. At may anak silang nagngangalang Martina. At dahil nga sa mga hindi maipaliwanag na kamatayan sa mga babae ng kanilang pamilya, bantay sarado sila kay Martina. Iyon nga lamang, itong si Martina, may katigasan ang ulo. Hindi naman ako babae. Lalaki ako. Sambit ni Martina. Martina lang pangalan ko pero ako talaga si Tino. Tino nga ang gusto niyang itawag sa kanya dahil sa pakiwari niya. Isa siyang tomboy. Lumaki si Martina na sobrang gala at napakapilyo. Nainis si Isong nung una. Pero nang maglaon, ay inintindi na lamang nito sapagkat matalinong bata si Martina. At palagi siyang first honor. Magtatapos nga naman siya sa klase, kaya tinanong siya kung ano ang gusto niyang regalo. Mama, yung drone po, gusto ko ng drone. Sambit ni Martina. Pinahanap naman siya nito ng murang drone sa Lazada. At binigyan ng pera. Dumating ang package pagkatapos ng isang linggo. Kaya wala nang ginawa ang tomboy kung hindi ang magpalipad ng drone sa kanilang bakuran. Subalit, dumating ang kinakatakutan ni Isong. Naalala kasi niya na namatay ang ate niya noong panahong may narinig silang kaskas ng gitara na parang nililipad ng hangin. 6:00 yun ng gabi nangyari. Nasa veranda siya at nanunood ng balita nang may marinig siyang naggigitara. Ang totoo niyan ay kinilabutan si Martina nang sinabihan siya ng ama niya na may narinig itong tumutugtog ng gitara.
Alam niyang masamang pangitain yun. Para sa kanya, ay siya lang naman ang babae sa kanila na may dugong sa itinigil niya muna tuloy ang paggala-gala. Tuwing Biyernes ng gabi, sa nakaugalian niyang magmotor at gumala-gala. Pero nung Biyernes na yun, ay dun lamang siya sa kwarto tumambay. Bandang 9:00 ng gabi, nang lumipad sa hangin ang isang malungkot na tugtog mula sa isang gitara. Nagtayuan ng mga balahibo mula sa batok niya. Kung kaya't tinakbo niya ang bintana upang isara ito. Mabuti naman at natigil ito. Pero nang sumunod na araw ay mas naging malakas ang tugtog. Tunog ng gitara ang kanyang naririnig. Naisip niyang mahirap magkaroon ng kalaban na hindi mo kilala. Paano ba niya ito matatalo para hindi na makadisgrasya pa sa kanilang pamilya? Mga 5 araw niyang naririnig ang pagtugtog ng gitara na yun, hanggang sa may narinig siyang boses na kumakanta. Boses iyon ng isang matandang lalaki, puno ng pighati at galit, at may nakakainsultong halakhak. Paminsan-minsan, kinakanta nito na kung paano siya binigo ni Maria. Maria Helenita, at kung papaano nito isinumpa ang pamilya ng babae. At isang araw, Sabado ng takip silim, ay may kumatok sa bintana ni Martina. Hindi niya yung pinagbuksan. Subalit, may sumipa dito pabukas ng kung sino mang nasa labas. At bumulaga ang isang tao na may 3 talampakan lamang ang taas at may mahabang balbas. Para itong maliit na tao, pero sakto ang dimensyon ng matabang katawan. Nagtataglay ito ng mahabang sombrero na parang sa duwende, at madungis ang itim na suot na parang polo neto at salawal. Magandang gabi, aking bagong binibini. Kumpara sa mas nauna sa iyo, ikaw yata ang pinakapangit sa pamilya mo. Sabi ng bisita, sabay halakhak nung nakakainsulto. Siguradong mamamatay ka rin. Pagkatapos ng munting laro, sambit pa nito. Humahalakhak muna ang maliit na tao bago nagpatuloy. Kumalabit ito ng kwerdis ng gitara at sa kanta iniawit ang isang kwento. Si Maria Helenita, ang pinakamagandang dalaga na nakita ko sa nayo na ito. Matagal ko siyang niligawan
Pero si Epitasio ang pinakasalan niya. Sa aking matinding galit ay isinumpa ko na lahat ng babae niyang anak at kaapu-apuhan at lahat sila ay mamamatay. Maliban sa kung sino man ang makasabi sa kanila ng tunay kong pangalan. Sambit pa ng maliit na nilalang. Napaubo na ang maliit na tao sa sobrang halakhak. Nang mapakalma ang sarili, ay kumuha ito ng kutsilyo mula sa kanyang bewang. Simple lang naman ang hinihingi ko. Kung masasabi mo ng eksakto ang pangalan ko, ay hahayaan kitang mabuhay. Pero kung hindi, ay mamamatay ka. Katulad nilang lahat, yan ang laro natin. Napakamot sa kanyang uluhan ang maliit na tao at saka muling nagpatuloy. Ang hula noon ni Maria Helenita ay Gaspar daw ang pangalan ko. Yung lola mo naman, ang hula niya ay Gismundo. Lahat sila natapos sa patalim na ito. Sambit pa ng maliit na nilalang. Nang biglang magsalita si Martina. Patil! Pagkarinig ng pangalan, ay biglang natahimik ang maliit na nilalang at may kung anong hilakbot na bumadya sa mukha nito. Paano mo nalaman? Tanong ng maliit na nilalang, sabay hawak sa kanyang ulo. At banaag sa mukha nito ang matinding sakit. Maya-maya pa ay napapauraroy na ito sa sakit ng kanyang ulo. Mukhang may epekto sa kanya ang pagkakasambit ng pangalan na yun. Ano kayang nilalang ito? Muli ay nagsalita si Martina nang makita niyang tila namimilipit sa sakit ang maliit na nilalang. Tanga, hindi nga akong pinakamaganda sa lahi namin. Pero ako naman, ang pinakamatalino. Nakita ko sa drone namin na ang bakuran namin ay may kakaibang disenyo. At kapag titingnan mo mula sa itaas, mababasa mo doon ang salitang patil. Siguro ang kaluluwa na mismo ng aking mga kapamilya ang nagpatubo ng mga halaman at damo upang malupig ka. At matapos na rin ang kasamaan mo. Hindi na talaga natapos ang pag-uraroy ng maliit na tao hanggang sa biglang sumabog ang ulo nito. Nagising na lamang si Martina na nasa ospital na siya. Ang kwento ng ama niya ay nagkaroon daw siya ng trangkaso na halos 1 linggo na. At nilalagnat daw siya ng mataas kung kaya't dinala na siya sa ospital.
Natakot ang mga ito na baka hindi na niya makayanan pa, kung kaya't laking pasasalamat nila na nagkamalay na muli si Martina. Napaisip si Martina na mukhang kinukuha na siya ng duwende. Kaya siguro nagkasakit siya. Pero dahil nga natuklasan niya ang pangalan nito, ay hindi siya natuluyan. Nag-usal naman siya ng pasasalamat sa Diyos dahil ginabayan siya nito. Pagkagaling ni Martina, ay muli niyang pinalipad ang drone sa itaas ng kanilang lugar. At naroon talaga ang salitang patil na misteryong lumabas mula sa mga tumubong halaman sa kanilang bakuran. Marahil ang mga kanyang ninuno ang tumulong kay Martina.